Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng ating SSS pensioners. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Inanunsyo ng Social Security System o SSS na ang Pangulo at Chief Executive Officer nito na si Rolando Ledesma Makasait ay bumaba na sa kanyang posisyon epektibo noong October 6. Si Makasait na naging pinuno ng SSS mula noong Enero 5, 2023 ay naging Vice Chairperson din ng Social Security Commission, ang policy-making body ng SSS. Sa kabuuan ng kanyang panunungkulan, ipinaglaban niya ang layuning matiyak na ang bawat Pilipino ay makakatanggap ng pensyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinaigting ng SSS ang mga membership drive na nagpalawak ng Social Security coverage sa lahat kabilang ang mga nasa malalayong lugar. Naglunsad siya ng mga hakbangin upang mailapit ang mga serbisyo sa mga komunidad ng katutubo at nagpatupad ng mga programang nakikinabang sa mga empleyado ng SSS sa buong bansa. Mataas ang record na 3 milyon bagong miyembro, isa sa kanyang mga kapansin-pansing tagumpay bilang SSS Chief ay ang pagpapalawak ng access sa Social Security Protection para sa mas maraming Pilipino sa pamamagitan ng malawak na membership coverage drive sa buong bansa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naitala ng SSS ang makasaysayang mataas na 3 milyong bagong miyembro mula January hanggang September 2024. Higit sa doble ang bilang ng mga bagong miyembro na itala sa parehong panahong nung nakaraang taon. Ang SSS ay karaniwang may average na kumulang 1 milyon bagong miyembro taon-taon sa nakaraang taon. Gayunpaman, sa unang kalahati pa lamang ng 2024, nadoble na namin ang bilang na yon dahil sa aming pinaigting na pagsisikap, pahayag ni Makasait. Sa pag-unlad na ito, optimistic ang SSS na maaabot ang 4 hanggang 5 milyon bagong miyembro sa pagtatapos ng 2024. Kinilala din ni Makasait ang pangangailangan ng paghahatid ng mga serbisyo ng gobyerno sa mga komunidad sa pamamagitan ng makabagong hakbangin tulad ng SSS E-Wheels at SSS E-Center sa barangay. Ang SSS E-Wheels ay naglakbay sa mga malalayong barangay na may mga sasakyang SSS na lalagyan ng mga laptop at may tauhan ng mga sangay upang magbigay ng mga serbisyo sa mga miyembro sa mga komunidad ng bansa. Inilunsad din ng SSS ang E-Center sa barangay, isang pakikipagtulungan sa mga local government units o LGUs para magtatag ng SSS E-Center na patakbuhin ng mga tauhan ng barangay na sinanay upang tumulong sa kanilang kabarangay sa paggamit ng My.SSS portal. Sa pamamagitan ng direktang pagpapadala ng mga serbisyo sa mga komunidad na ito, nakatulong siya sa marami na makilala ang kahalagaan ng pagiging miyembro ng SSS. Gayon din ang paglipat ng mga sangay ng SSS sa mga malls mula nang maupo sa pamumuno ng SSS. Itinaguyod ni Makasait ang paglipat ng mga sangay ng SSS sa mga shopping mall sa buong bansa na nagpapataas ng accessibility para sa mga miyembro at employer. Birang karagdagan sa kanilang mga madiskarteng lokasyon, binanggit ni Makasait na ang SSS ay makakatipid ng halos 1 bilyon dahil ang mga may-ari ng shopping mall ay nagbibigay sa SSS ng mga puwang ng opisina na walang renta sa loob ng 5 taon. Nakatitipid din kami sa mga gastos sa pagsasaayos dahil sinasaklaw ng mga mall operator ang mga renovation fit-out works kabilang ang mga gawaing arkitektura, electrical, mechanical at pagtutubero pagdagdag niya. Pagbubunyag na pinahusay na website ng SSS, pinakita ni Makasait ang kanyang pangako sa patuloy na pagpapabuti sa pamamagitan ng paglulunsad
ng bagong website ng SSS na nagtatampok ng madaling i-navigate na disenyo na nagpapahusay sa karanasan ng user para sa mga miyembro at employer. Ginampanan niya ang isang mahalagang papel sa pagpapasigla ng pagkakakilanlan ng tatak ng SSS sa ika-67 anibersaryo nito sa pamamagitan ng SSS brand refresh. Tinitiyak na ito ay tumpak na sumasalamin sa pangako ng organisasyon sa paghahatid ng accessible, maasahan at mahabagin na suporta sa mga miyembro nito at kanilang mga pamilya sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang mga hakbangin na ito ay bahagi ng pangako ng SSS na gawing moderno ang diskarte nito at paghahatid ng serbisyo upang mas matugunan ang magkakaibang pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino. Pakikinig at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga stakeholder ang isang natatanging aspeto ng pamumuno ni Makasait ay ang kanyang kakayahang makinig. Aktibo siyang humingi ng feedback mula sa mga miyembro, employer at iba pang stakeholder sa pamamagitan ng Stakeholders Forum kung saan nangalap siya ng mga insight para tumulong sa paghubog ng mga patakaran ng SSS. Itinuring niya ang boses ng mga nakikinabang sa mga serbisyong ito dahil para sa kanya mahalaga ang bawat piraso. Para sa kay Makasait, kapag narinig ang mga miyembro o iba pang stakeholder, malamang na makikipag-ugnayan sila at suportahan ng mga programa at serbisyo ng SSS. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!